Ito ang pinakabagong gaming phone ngayon ni Tecno. At ito lang naman ang Tecno Pova 6 Pro. At sa video na to, isasalang lang naman natin to sa isang extreme gaming test na kung saan itetesting natin to sa mga high demanding graphics game na available ngayon sa Philippines. Para malaman natin yung full performance ng device ito sa mga games na yon, and also ano ba yung makukuha nating temperature sa mga gada game, at para malaman na rin natin kung makunat nga ba talaga yung battery ng device ito. Kaya kung interesado kayo, ngayon pag-usapan na natin. Let's go! Now, para ma-review kayo, yung chipset na ginamit dito mga kapare ko ay Dimensity 6080 chipset, na kung saan nakakuha lang naman tayo ng Antutu benchmark score na 400,000 plus, at nakakuha rin tayo ng good na thermal result pagdating sa kanyang thermal test. So, sisimulan nga pala natin mga kapare ko yung gaming test natin sa 100%. Yan, makikita ninyo yan dyan, para makita natin mamaya kung ilan yung natirang battery percentage natin after ng ilang oras sa paglalaro ng tuloy-tuloy. Take note, tuloy-tuloy, at nakaset up po lahat ng mga settings ito sa pinakamataas or playable settings sa mga game. Kaya ngayon, pag-usapan na natin. So, yung una nating tinesting na game dito mga kapare ko is itong Either Gazer. So, dito nag-custom settings tayo dito mga kapare ko. Nag-low resolution and low teammate effects tayo dito, and then 60 FPS. At pagdating sa kanyang gaming capability mga kapare ko ay okay na okay. Nandun yung graphics, although naka-low resolution and low graphics settings lang tayo dito. Pero pagdating sa FPS niya, yes, sa pangatawanan niya naman yung kanyang pagiging 60 FPS dito. Pero meron pa rin mga times na bumababa yung kanyang FPS sa 56, 55, minsan nagpi-54, which is wala magiging problema kahit bumaba pa yun ng 30 FPS, as long as hindi to bababa ng below 24 FPS, talagang maganda siya. At yeah, wala naman tayong naging problema dito sa Either Gazer, playable na playable siya, at umabot nga pala tayo ng 22 minutes sa paglalaro ng Either Gazer. At ito yung nakuha natin mga kapare ko na thermal sa kanya. Nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 37 to 39 degrees Celsius. Hindi yan mainit mga kapare ko, okay na okay yung temperature niyan. As long as below 43 degrees Celsius, okay na okay pa yan. Anyway, ngayon magpatuloy naman tayo sa next game. So, walang pahinga-pahinga yun. Next na sinalang natin dito mga pare ko is Wild Rift. And then yung sinetup natin sa kanya dito is yung pinaka-highest as possible, which is 120 FPS and high graphics. And then pagdating sa kanyang gaming capability ay okay na okay dahil ito yung mga nakuha natin. Pero tayong nakuhang smooth at maganda na 120 FPS. However, hindi permanent yung pagkakaroon niya ng 120 FPS. Minsan kasi tumataas siya, minsan bumababa. Pero ang maganda dito is hindi naman siya bumaba ng below 60 FPS. Pero kahit bumaba siya ng below 60 FPS hanggang 50 or 40, wag lang bababa ng 24 FPS, ay okay na okay pa rin naman yung magiging gaming capability nito dito. Yun nga lang, hindi siya stable sa 120 FPS. Kaya after nung first game natin mga kapare ko, ay nag-decide akong iset up yung kanyang graphics quality sa medium, and then naglaro ulit ako, at yung nakuha natin is mas better na unlike doon sa nauna. Medyo mas naging stable yung FPS niya sa 80 to 100 FPS. However, bumababa pa rin naman siya ng 65 or 60 FPS, pero bumabalik din agad siya sa 100 plus FPS, 80 FPS, at hindi talaga siya nagpa-permanent doon kahit maraming mga nangyayari. Kumbaga, may mga certain scenario lang na bigla siya bumababa ng 65 FPS and then bumabalik din naman agad. So, maganda yun mga kapare ko. And then yung nakuha nga pala natin temperature dito sa first game, nakakuha tayo ng 37 to 40 degrees Celsius. Take note lang na tuloy-tuloy yung paglalaro natin, which is not bad itong temperature na to. And then sa second game naman ay nakakuha tayo ng 40 degrees Celsius pa din. So, pinapakita dito na okay-okay yung kanyang thermal. Pero tingnan pa natin sa ibang game. So, walang pahinga-pahinga. Yung next naman natin sinalang na game is Genshin Impact. And then dito, yung setup natin is custom. Isang medium graphics preset, and then nag-setup tayo ng 60 FPS. So pagdating dito, nagre-range yung FPS natin ng 20 at 30 FPS. So smooth naman siya, okay naman, wala namang problema doon. Pero doubtful ako kapare ko na magiging playable to sa ibang mga kapare ko natin dyan. Kaya sinetup ko siya sa lowest preset at 60 FPS settings. And then yun, nagkaroon siya ng mas better, mas maganda, and also mas smooth na gaming experience. So yung FPS niya naglaro ng 30, 40, pero bumababa pa rin naman kapare ko ng 20, 24 FPS. Pero hindi din siya permanent. Kumbaga pitik-pitik lang yung pagbaba niya in a certain scenario, which is maganda pa rin yung improvement niya kasi kanina nasa 20 to 30 FPS lang, and then ngayon nasa 30 to 40 na siya, and then may drop pa rin na nangyayari pero hindi siya ganun ka problemado. And to be honest kapare ko, ako na yung magsasabi sa inyo kung Genshin Impact yung lalaro nyo sa device na to, pwede, pero kinakailangan yung isaalang-alang yung kanyang graphics, meaning kailangan nyo talaga siyang iset up sa lowest graphical settings. Kaya huwag kayong mag-assume na pwede kayo makapag-set up dito ng highest graphical settings, medium graphical settings, hanggang lowest lang po talaga siya for smooth
quality. Pero kung gusto nyo man ng medyo maganda pa rin yung graphics, medyo magiging compromise yung FPS mo, medium settings mo. Pero para sa akin, lowest settings is okay na dahil ang pagpipilian mo lagi sa mga budget level phone is graphics or FPS ratio. So dapat laging mataas yung FPS settings natin unlike sa graphics settings kasi hindi naman po ganun ka-powerful yung chipset natin at yan yung scenario natin dito sa Tecno Pova 6 Pro at sa iba pang mga budget level phone out there. So after ng mga 20 to 25 minutes sa paglalaro, tinapos ko lang yung mission dito sa Genshin Impact account na to at itinakuha natin temperature. Pumalo lang naman to ng 41 degrees Celsius which is normal temperature lang naman and then titingnan natin sa ibang game kung ganyan din ba yung magiging scenario. So after natin tapusin yung quiz doon sa ating Genshin Impact, pinasok agad itong ating Mirror 4 at sinetap ko nga lang pala yung kanyang graphics quality sa balance performance preset. At pagdating sa kanyang gaming capability mga kapare ko ay okay naman. Yun nga lang, hindi na ganun talaga kasmooth tingnan yung ating Mirror 4 kapag naglalaro dito sa Tecno Pova 6 Pro. Dahil yung kanyang FPS ay nagmi-maintain sa 24 FPS pababa mga kapare ko. Bumababa to ng 23. Ang pinaka-worst na nakita kong pagbagsak nito is 16 FPS which is nangyari lang naman kapag marami ng mga nangyayari sa screen or marami ng mga monster na kalaban. Pero kung mga storyline lang dito sa Mirror 4 ay okay naman. Yun nga lang, kagaya ng sinabi ko, 24 FPS lang kanyang maintain dito which is kagaya nga ng sinabi ko kanina, smooth pa rin naman yung tingnan. Usually, medyo at okay pa rin naman siya para sa akin at playable naman so wala naman ako magiging problema. Pero for some people dyan, for sure, hindi nila magugustuhan yung 24 FPS pagdating sa Mirror 4. So, subjective. Anyway, after a few missions and minutes dito sa Mirror 4 ay tinapos ko rin paglalaro ko sa kanya at nakakuha lang naman tayo dito mga kapare ko ng 38 and 37 degrees Celsius. 37 sa likod, 38 sa harapan mga kapare ko. So, walang pahinga-pahinga. Yung sinalang naman natin na game is itong ating 5G mobile. Dito, yung supported settings niya is HD graphics and then high frame rate settings. And then pagdating sa kanyang gaming capability, okay naman. Yun nga lang, maintain tayo sa 30 FPS which is smooth naman yung magiging gameplay natin dito mga kapare ko. At yung 30 FPS is a natural FPS yan at yung realistic sa mga mata natin mga kapare ko. And yeah, pagdating dito, okay naman yan siya. Pero kung nasanay kayo sa 60 FPS, medyo makikita ninyo yung ating kakaibahan sa 30 FPS. Pero yeah, kagaya nga na sinabi ko, natural yan para sa mga mata natin. Kaya okay siya, smooth siya para sa akin. Wala ko nakitang problema pagdating dito sa PUBG Mobile. By the way, the graphics is good din kahit na nasa HD graphics lang tayo dito. Kaya magandang optimization ng ating PUBG Mobile dito sa PUBG Mobile. Anyway, pagdating sa kanyang temperature, ito yung nakuha natin. Nakakuha lang naman tayo ng 37 to 38 degrees Celsius which is reasonable dahil nga hindi naman naka-setup sa pinaka-highest graphical settings itong ating PUBG Mobile dahil yun lang naman yung supported niya. And also, kudos din sa PUBG dahil nga maganda yung kanilang optimization sa mismong game. So, walang pahinga-pahinga. Next naman na sinalang natin mga kapare ko ay yung ating Mobile Legends. However, napakita ko na rin naman yung performance nito dun sa full review natin. Pero sinama ko pa rin siya para dun sa mga kapare ko natin na hindi pa napapanood yung full review. By the way, ilalagay ko yung link sa description. Anyway, yung kanyang settings dito ay meron tayong high frame rate and then meron tayong ultra graphics. At pagdating sa kanyang gaming capability ay okay naman yung ating mismong FPS dito, yung ating gaming capability and also the graphics kasi nga ultra. Pagdating sa FPS, nag-maintain to sa 60 FPS. Yun nga lang, mayroong mga dip pa rin tayo nakikita, papitik-pitik lang naman, hindi sila consistent na nangyayari as in kapag meron lang mga common clash or different scenarios, it depends kung napakadaming graphics, napakadaming animations na medyo may hirapan ng konti yung phone natin na i-rendered kaya medyo bumababa yung FPS niya pero konting-konti lang naman so hindi nyo masyadong mananotice. Pero yeah, kagaya na sinabi ko, yung kanyang FPS is maintained sa 60 at wala tayong naging problema pagdating sa kanyang gaming capability. Kung Mobile Legends lang naman yung lalaro ninyo sa Tecno Pova 6 Pro, wala na tayong kinakailangan pang pag-usapan. Okay na okay yung performance siya dito. However, hindi pa nga niya supported yung ultra frame rate. So I hope may support to ng MLBB. Anyway, pagdating naman sa kanyang temperature, nakakuha lang naman tayo dito sa MLBB ng 38 degrees Celsius. Partida, tuloy-tuloy pa mga kapare ko yung paglalaro natin simula doon sa pinakaunang game hanggang dito sa MLBB. Pero tingnan pa rin natin sa ibang mga game, baka mas uminit pa to. Let's go. So walang pahinga ulit, sinalang agad natin yung isa pa sa pinakamabigat na game ngayon at napaka-demanding which is Firelink 84 aka Apex Legends. Joke lang. So dito yung setup natin, nung una natin testing dito is balance. Ngayon, sinetup natin sa smooth at extreme FPS. Mas maganda kasi yung hatak niya kapag naka-smooth kaysa dun sa balance graphics niya at ito yung nakuha nating performance dito. So pagdating sa performance ng device ito dito sa Firelink 84 ay okay naman dahil nakakuha tayo dito kapare ko ng 100 FPS. However, hindi siya maintain pero dyan naglalaro yung kanyang FPS sa 100, 120. Pero may mga times na nagda-drop siya or talaga may pitik talaga na nagda-drop siya sa 70 FPS. Pero madalas maintain siya sa 80, 100 at mas mataas mas 100 FPS. Which
is nice yun mga kapare ko. Yun nga lang, hindi talaga siya stable pagdating sa highest FPS. Pero pagdating sa smoothness, andun dahil hindi naman to nag-drop down ng 60 FPS or pababa pa. Kagaya nga ng sinabi ko kanina, 60 FPS is enough. Pero syempre, mas maganda kung ma-max out natin yung performance ng device natin. Kaya okay pa rin na nakakuha tayo ng above 60 FPS, which is good yan. At kung usapang Firelight 84 lang, wala magiging problema dito sa Firelight 84 pagdating sa Tecnopova 6 Pro. At ang nagustuhan ko nga rin pala, kahit iset up natin to sa medyo smooth graphics niya, ay hindi ganon na-compromise yung kanyang graphics, unlike before dun sa old Firelight 84, talagang potato graphics na siya. So isa lang yung sinapuna ko, kaya maganda kahit mag-smooth graphics kayo dito, wala magiging problema sa kanyang graphics. Parang naka-HD pa rin na medyo faded yung color ng mga graphics, which is okay na rin naman, reasonable. Anyway, pagdating sa kanyang temperature, nakakuha lang naman tayo dito mga pare ko ng 39 to 40 degrees Celsius sa loob ng 2 beses sa paglalaro. Yun lang naman. So next naman na nilaro natin mga pare ko, maraming mga nagre-request nito. Ito lang naman ang Car X3. So sinet-up natin yung kanyang graphics quality, resolution, and render distance sa 3. And then sinet-up natin yung smoke intensity sa low. Hinap ko rin dito mga kapare ko yung motion blur, and then yung FPS limit natin ay nakaset sa no limit para makuha natin yung medyo optimized sa settings and then magandang FPS. At pagdating sa kanyang gameplay, hindi siya naging ganong ka-playable dahil yung kanyang FPS is below 20 FPS, which is hindi na talaga yan okay tingnan or hindi na yan natural tingnan. So usually nag-maintain yung kanyang FPS sa ganito, 16, 20, ganyan pa rin, at hindi na rin siya nabago. So nag-decide ako na i-change yung kanyang settings. So sinet-up ko yung resolution, graphics quality, and render distance sa 1, which is sa yung pinakamababa. For sure ito yung smooth or yung pinaka-low graphical settings ng game na to kasi number siya, hindi siya dun sa wording. Pero yeah, for sure ito yung smooth graphics or yung pinakamababang graphics niya. And surprisingly, medyo meron namang pinagbago dahil umangat na po yung kanyang FPS sa 29 to 30 FPS, which is nice mga kapare ko, okay? By the way, yung 29.4.8, 30 FPS yun mga kapare ko, consider as 30 FPS, kaya 30 FPS siya by the way. And then yeah, dito mas naging playable na siya, like dun sa 18 to 20 FPS. Pero may pagkakataon pa rin na kapag marami ka ng ginagawa or masyado ng malayo yung mga pinupuntahan mong mapa, bumababa pa rin yung FPS niya sa 20 to 17 FPS. Pero unlike before na nagmi-maintain siya sa 17 to 16 or 17 to 20, dito okay na siya. Once na render niya yung distance na yun or yung mapa na yun, once na babalikan mo siya ay okay na mga kapare ko. So yung magiging FPS doon is maglalaro ng 20 to 24 FPS, which is not bad mga kapare ko, at playable na yan. So yun nga, kagaya ng sinabi ko, nagkakaroon lang siya ng pagbaba ng FPS once na merong nire-render na mapa or lumalayo ka na sa mismong map. Anyway, pagdating naman sa temperature nito, nakakuha tayo dito ng 39 to 40 degrees Celsius, which is not bad at reasonable dahil nga medyo mabigat tong game na to. At yeah, okay naman yung kanyang temperature pagdating dito. Ngayon, check natin yung ibang game. So walang pahinga-pahinga yun. Next game na sinalang naman natin mga pare ko is Diablo Immortal, and then yung setup natin dito is 30 FPS and medium resolution kasi hindi nyo pa supported yung high resolution at 60 FPS. Anyway, pagdating sa kanyang gameplay, goods na goods. Wala tayong naging problema dito mga kapare ko. Okay yung kanyang FPS, yun nga lang, maintain sa 30, pero nagda-drop pa rin siya sa mga 20, 24. Minsan, meron pa rin mga pagda-drop ng 18 FPS, pero don't worry, reasonable naman dahil nga medyo mabigat ng konti yung game, lalo na kapag online na yung laro mo dito. Pero pag yung mga common missions lang, okay naman, okay na okay, pero yun nga, kapag medyo lumalayo ka na sa mapa, nagkakaroon na siya ng mga common FPS drop, pag mga needed render, mga skill effects, animation, etc. Doon na nagkakaroon ng konting pagbagsak sa performance niya. Pero yun nga, agay na sinabi ko, hanggang 18 FPS yung pinakamababang na nakita ko dito sa ating Diablo Immortal. At yung pinakamataas is nag-maintain sa 30 FPS syempre. Anyway, pagdating naman sa kanyang thermal, ito yung nakuha natin. Nakakuha lang tayo dito mga kapare ko ng 40 degrees Celsius, which is not bad kasi kagaya nga na sinabi ko, tuloy-tuloy tayo naglalaro dito at walang stop. And then yeah, okay naman yung kanyang temperature dito dahil hindi po yan mainit. Anyway, yung next game na nilaro naman natin dito, which is yung last na rin, itong Sky. Marami kasi mga nagre-request na ito kung pwede ko raw ba isama sa gaming test. Dahil malakas kayo sa akin, sinama ko na. And take note, ito yung first time ko laruin itong Sky game na to. At pagdating naman sa kanyang performance, wala namang problema. Okay na okay. Yun nga lang, yung FPS natin dito is 30 FPS maintain, nagta-31, 32 minsan. Pero minsan may mga pagkakataon na nag-3 FPS siya. Pero yun ay transition doon sa parang storyline niya, etc. Kasi minsan marang may mga storyline pa to na achuchu and then nagbumababa ang FPS niya. Pero smooth naman yung display. Pero anyway, pagdating doon, okay naman yung overall performance nitong Sky dito. At usually, hindi ko naman nakita na mabigat ng game na to mga kapare ko. Kaya nga nagtaka ako sa inyo, bakit nyo gustong
kasama itong game na to. Pero anyway, dahil request niyo ginawa natin at itinakuha natin na performance sa kanya, which is nice. Anyway, after 4 hours and 10 minutes ng playing time ng tuloy-tuloy na paglalaro, ang natira na lang sa ating battery percentage is 41% mga kaparikoy. So pinapakita talaga na makunat tong battery na to dahil marami akong mga na-test na phone sa gaming test natin na around under 30% na natira na battery juice sa mga battery sila after ng 4 hours sa paglalaro, and sometimes pa nga 3 hours pa lang nandun na. So, usually reasonable din naman na ganito yung nakuha nating results sa kanya kasi nga hindi naman nakasetup yung game sa mataas na graphical settings, at also yung kanyang battery is 6,000 mAh battery. Now, pag-usapan natin yung conclusion ko sa nagawa nating testing. Unang-una, kung bibilihin ninyo itong Tecno Pova 6 Pro dahil sa kanyang gaming capability ay pwedeng-pwede masasuggest ko sa inyo. Although yung kanyang SoC mga kapare ko is just the same doon sa Tecno Pova 5 Pro, mas bigger naman yung RAM ng phone na to kaya mas marami siyang kayang i-handle na multi-fault application. For multitasking part naman yung mga yon. So, ang gusto ko lang i-emphasize dito, kung bibili kayo ng Tecno Pova 6 Pro para sa inyong gaming performance, oo, masasuggest ko. Pero para sa kanyang presyo, if hindi nyo naman needed yung AMOLED display or hindi naman kayo mahilig sa display or hindi kayo mahilig manood ng mga anime or Netflix movies, social media, something mga ganyan, yung Tecno Pova 5 Pro is way better pagdating sa kanilang presyo. Pero in terms of specs, performance, mas okay po yung Tecno Pova 6 Pro. Pero in terms of price and performance, kasi magkadikit lang talaga silang dalawa, syempre, yung Tecno Pova 5 Pro yung masasuggest ko. Malaki kasi yung factor ng presyo mga kapare ko pagdating sa pagde-decide ng bibilihin dahil yung presyo nito is 12,000 pesos, which is para sa akin hindi talaga siya consider as okay na gaming phone if gaming phone yung hinahanap mo, dahil talagang mabibitin ka dito dahil nakita nyo naman yung extreme gaming test natin na setup lang siya sa mga medium and low graphic settings, bihira siya maka-max out ng settings. Pero kung bibili nyo siya para sa mga other specs niya kagaya ng camera, battery, also yung kanyang display, syempre sulit na sulit to para sa kanyang presyo. Pero yun nga, kung gaming capability man lang, syempre mas masasuggest ko yung iQOO Z8 kasi mas maganda yon in overall in terms of performance. Pero in terms of other specs, syempre top yung iQOO Z8 doon. Anyway, kung nagustuhan ninyo yung video at na-help kayo neto para makapag-decide if bibili ba kayo ng Tecno Pova 6 Pro, syempre i-click nyo na yung subscribe button dyan and also yung ating notification bell pati like button. Highly appreciated yun mga kapare ko if gagawin ninyo yun dito sa channel kasi matutulungan yan mag-grow yung channel natin and also matutulungan yan na makapag-produce pa tayo ng mga quality content. Anyway, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Peace out.